Magandang umaga po sa ating lahat, mga home church. Sa kanya-kanya po mga home church, maligayang araw po ng ating pagsamba sa linggong ito. Ngayong linggo pong ito, ako po ang nakatasa na magbigay ng mensahe sa Tagalog service. At ang ating senior pastor naman po ang nagbigay sa Ingles. So, pwede man po kayo mamili na nais po ninyong pakinggan. So, sa umaga po ito, ang pamagat po ng ating mensahe ay nagmula sa Juan, Kapitulo 4, versikulo 3 hanggang Gs. At may pamagat po itong ang Samaritano na nakatagpo ang Kristo or the Samaritan woman who met Christ. Basahin ko po sa 1 Kapitulo 4, versikulo 3 hanggang Gs. Sinasabi po rito na malaman ito ni Jesus ay bumalik sa Judea at bumalik sa Galilea. Kailangan sa Samaria siya magdaan. Dumating siya sa isang bayan doon na tinatawag na Sychar, malapit sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Dito matatagpuan ang balon ni Jacob. Umupo si Jesus sa tabi nito sapagkat siya'y napagod sa paglalakbay. Halos makatanghali ang tapat na noon. May isang Samaritanang dumating doon upang umigib. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Maaari bang makiinom?" Wala noon ang kanyang mga alagad sapagkat bumili ng pagkain sa bayan. Sinabi sa kanya ng Samaritana, "Kayo'y Hudyo at Samaritana ako. Bakit kayo humingo sa akin ng inumin? Sapagkat hindi nakikitungo ang mga Hudyo sa mga Samaritano." Sumagot si Jesus, kung alam lamang ninyo kung ano ang ipinagkaloob ng Diyos at kung sino itong humingo sa inyo ng inumin, marahil kayo ay hihingi sa Kanya at kayo naman bibigyan niya ng tubig na nagbibigay buhay. Ito po yung pagbasa natin sa umagang ito. Muli po, magandang umaga po sa ating lahat. Even though tayo po ay nagnanais na makadalo sa simbahan, but then hindi pa po tayo inaalaw, kaya pansamantala po nananatili po tayo nakikinig sa mga home churches. And today po, gaya po ng aking nasabi kanina, ang pamagat po ng ating mensahe sa umagang ito na nagmula po sa aking binahe sa Juan, Kapitulo 4, versikulo 3 Gs, ay may pamagat na ang Samaritana na nakatagpo ang Kristo. So ating panimula po, kinakailangan alamin natin ang direksyon ng mabuting balita. So of course, may mga direksyon po ang pakikinig at ang direksyon ng mabuting balita kung paano ito gumagalaw. Bakit si Jesucristo ay kailangan dumaan sa Samaria patungo sa Jerusalem or sa Galilea upang mapadali ba ang kanyang paglalakbay? Karaniwan sa mga Jewish people or sa mga Hudyo, hindi nagnanais na dumaan dito sa Samaria dahil na rin sa iniiwasan nila ang mga Samaritano or Samaritan. Pero bakit doon dumaan si Jesucristo? Sapagkat may inihahandaan tao para sa mabuting balita. Amen? Lagi natin ito naririnig kay Pastor Lee na ang paggalaw ng mabuting balita ay may kaparaanan ng Diyos. Kaya naman dito makikita po natin noong nakaraang linggo, ang mensahe ay patungkol kay Zaccheo. Si Zaccheo ay inihanda rin ng Diyos upang makatagpo ni Jesucristo. At hindi ito ibang tao. Maraming tao during that time, bakit si Zaccheo ang pinili para makatagpo ni Jesucristo? Dahil yun po ay may kaparaanan. Yun ang daan para sa mabuting balita. At makikita po natin bakit ang direksyon ng mabuting balita. Kung makikita po natin ang physical na mata, ay hindi makikita ang isang disipulo. Kinakailangan natin na magkaroon ng mata na nakakakita ng isang disipulo. Dapat meron na tayong spiritual eyes, nakakita natin sino ba yung mga pwedeng maging disipulo. Bakit tayo nakatagpo ng isang aksidente? Ito ay hindi isang aksidente lamang na walang dahilan. Ang bawat aksidente sa buhay natin, ito po nilalaan ng Diyos para may mangyari or sa kaparaanan niya, meron po siyang pinapagawa. Bakit tayo nagkakaroon nito? Sapagkat ang Diyos ay may inihanda sa atin. Upang makatagpo natin ang isang disipulo, kinakailangan nating itapon ang paghuhusga. Marami po sa atin kapag nakakakita tayo ng pulubi, sabihin natin, itong tao na ito ay nagdroga o kaya hindi sumunod sa kalooban ng Diyos. Mga ganung bagay na inuunahan na agad natin ang paghusga. Pero sabi nga, kinakailangan daw natin ang itapon ang panghusga at iwaglit ang physical na mata upang makatagpo natin ang isang disipulo.
Minsan madalas nating husgahan ng ating kapwa, siya ay mahirap, walang pinag-aralan, siya ay isang mahina, walang kakayahan. Itong mga bagay na nakikita ng ating physical na mata. Pero different po kapag ang ginamit natin ay ang spiritual na mga mata. Kinakailangan natin magkaroon ng spiritual na mata na makakita ng isang disipulo. Ito ang mata ni Jesucristo na nakikita niya sino ba yung mga disipulo na karapat-dapat para magbahagi ng mabuting balita. Sino ay isang inihanda ng Diyos? Ang isang nakikinig sa mabuting balita. Ang isang inihanda ng Diyos ay sabi, una, nakikinig daw ng mabuting balita at nagnanais na maupo sa harapan. If you remember, sabi ni Pastor Lee, di ba, dapat mupunta tayo, nakikipag-unahan tayo, pumupunta tayo sa unahan ng sanctuary. At hanggat maaari, nandun tayo at nakatingala sa nagbabahagi. Kahit nga natatalsikan daw tayo ng laway, okay lang kasi iyon ay blessing, no? Ikaw na nakakarinig ng maliwanag ng salita ng Diyos, yan po ay pagpapala. Iyan ang mga inihanda ng Diyos upang matalas daw nilang marinig ang salita ng Diyos. Of course, doon sila dapat umuupo sa unahan. Kaya yung mga nasa likuran, kumbaga parang latak na lang yung naririnig nila kasi mahina na. Hindi unlike dun sa unahan, malapit sa sanctuary, malapit ka dun sa nagbabahagi ng salita ng Diyos, talaga naririnig, no? How about you today? Nasaan ba kayo? Baka nasa labas lang kayo ng pintuan. Baka kayo ay nakaupo o nakahiga. Hindi nyo maririnig ng maayos ang salita ng Diyos. Kinakailangan daw ng isang inihanda ng Diyos ay nakikinig ng mabuting balita. At kanyang hinawakan kapag nagrema ang salita ng Diyos sa buhay niya, pangahawakan niya ang salita na ito at siya ngayon ay magbabahagi din. Ang isang itinalaga o inihanda ng Diyos na maging disipulo, sila yung mga tao na kapag sinabihan ng pastor, pumunta ka rito sa ganitong oras, ganitong araw, sa ang lugar, para magdaos tayo ng Bible study, nagmamadali na pumunta. Hindi maraming mga dahilan. Isa rin sa mga tahanan na nagpapapayag na magkaroon ng Bible study, sila ang mga inihanda ng Diyos. Amen? At sabi nga, sino ang inihanda ng Diyos? Ang isang nagbabahagi raw ng salita ng Diyos pagkatapos silang marinig ang mabuting balita. Amen? So, ngayong araw na to, atin pong tatalakayin po natin sino ba ang mga inihanda ng Diyos. At ibahagi daw natin ito. Ngayong araw na ito, nais ng ating senior pastor na ibahagi ang isang babae sa katauhan ng isang Samaritana na nakatagpo ng ating Panginoong Hesus. Kaya ang una natin babalangkasin ang Samaritana bago niya nakatagpo si Jesucristo. Tingnan natin, bago nakatagpo ng Samaritana nito si Jesucristo, ano ba yung buhay niya? Ano ba yung pagkatao niya? No? Tignan natin. Ang Samaritana na ito ay nahulog sa bitag ni Satanas. No? May bitag sa Satanas, sinasabi natin, they are captured by Satan. Ano yung bitag po ni Satanas? Ang bitag ni Satanas ay makikita natin sa Genesis chapter 3. Ang tinatawag natin dito, self-centeredness. Namumuhay na siya yung naghahari sa kanyang mga buhay. O sa kanyang buhay. Pwede rin nakatanggap na siya. Pero, hindi siya malalim na nakatanggap, kundi siya pa rin yung namumuhay. Naalala nyo yung bilog na kung saan may chair doon. Akala nyo chair yun, pero letter H po yun. Yung H na yun ay heart. Meron po doon na sino yung nakaupo doon sa kanyang, doon sa pinakalap, siya. Kaya tinatawag po natin yung self-centeredness o kaya sila yung mga natural woman, natural person. Nakatanggap pero hindi pa isinasabuhay na mabuti ang salita ng Diyos. At sa ang pangalawa, ano yung bitag ni Satanas? Ito ay sa Genesis chapter 6, idolatry centeredness. Namumuhay na may Diyos-Diyosan sa kanyang buhay, no? May material, palagi siyang nandoon sa hindi niya kilala ang tunay na Diyos. Kaya nga kahapon may nirebuke na naman ako. Ang sabi ko, kapag kayo po ay nagsusulat ng pangalan ng Diyos, Jesus, Panginoon, siya o ano pa ba? Jehovah, Diyos, di ba? Dapat po doon ang letter na una ay big size. Amen? Meaning to say, cups, naka-cups. Malaki, ang tawag doon yung, kagaya ko na ganito, di ba? Si Jesus.
Jesus ay malaki ang letra. Amen? Panginoon, letter P, malaking letra ang gagamitin. So pag maliit po ay sinasabi Diyos-Diyosan lang yun. Amen? Kaya lagi po yun ako nagpapaalala na dapat pag sinusulat natin ang pangalang Jesus, the first letter, kinakailangan big letter. Amen? Kaya dito po makita natin idolatry-centeredness. Ang namumuhay po sila sa mga Diyos-Diyosan, Santo Niño, Mama Mary, hindi lang yun, yung mga bagay na kanilang dinidiyos, pera, material, cellphone, gadget, yan po yung self-centeredness. Namumuhay itong Samaritana ito dahil siya ay bitag na nasa bitag ni Satanas. At pangatlo po, ano yung bitag ni Satanas? Genesis chapter 11, success, money-centeredness. Namumuhay na ang mahalaga sa kanya ay pera at katanyagan. Maraming tao ang namumuhay sa pamamagitan ng pera. Akala nila ang pera ang kanilang Diyos. Ang kanilang Diyos ay pera. Sabi niya, ang pera ay hindi masama. Pero ang pagmamahal ng sobra sa pera at pagkakagusto sa pera ng sobra-sobra, yan po ay masama. Amen? Ikaw ay namumuhay ng money-centeredness, success-centeredness. Kapag ang iyong posisyon sa isang kumpanya, sa simbahan, or gayon din sa kung saan pan lugar ikaw na nabigyan ka ng magandang posisyon, pero itinataas mo lagi ang sa sarili, yan ay success-centeredness. Amen? Namumuhay sila. Yan ang mga bitag na ginagawa ni Satanas, inilalagay sa mga tao para tayo ay mapahiwalay sa Diyos. Kaya naman, ang Samaritana na ito ay nandoon pa sa old frame, namumuhay ng walang kasiyahan. Walang kakontentuhan sa buhay. No contentment, no joyfulness, at hindi niya na-enjoy ang kanyang buhay. Gusto niya maging matagumpay sa buhay. Ito ay spiritual na problema. Kaya ang babae na ito ay nakapag-asawa ng 6 na lalaki sapagkat wala siyang kasiyahan, kakontentuhan. Hinahanap niya palagi sa mga lalaki ay gusto niya makatagpo at makakita ng ang paghahanap niya ay ginagamitan niya ng physical eyes. Amen? Physical yung hinahanap niya. Kapag nakatagpo siya ng lalaki, tinitigyan niya ito sa gamit, nagamit ang physical na mata. Hinahanap niya ang material na katagumpayan sa lalaki. At kapag hindi niya ito nakita, na-fail siya, hanap na naman siya ng isang lalaki. At pag nakahanap naman siya ng gusto niya, makapangyarihan, pero pag na-fail siya, at the end, fail pa rin, hindi pa rin niya na-sustain yung kanyang kagustuhan. Hindi pa rin siya nakontento. Kaya ang nangyari, bigo at bigo ang pangyayari dito sa babaeng Samaritan. So kaya, hanap pa rin siya ng hanap ng perfectong lalaki. At sa huli, wala siyang naging asawa. Itong 6 na asawa na ito ay nawala rin sa kanya. Kaya naman, ang Samaritana na ito ay naging usap-usapan dun sa kanilang village, dun sa kanilang lugar. Siya ay tampulan ng tukso or sila ay laging tampulan ng sentro ng chismisan doon sa village na yun. Sapagkat ang kultura ng Samaritana or Samaritan ay hindi gaya ng sa babae na ito. Sila ay hindi nag-aasawa ng 6, pero ito ay nakapag-asawa ng 6. Kaya nakikita natin problema rito sa Samaritana na ito, meron siyang appeared problem. Siya ay iniiwasan ng marami. Siya ay palaging out of place. Kapag siya ay nandun sa maraming tao, umaalis doon ang mga tao at nilalayuan siya. Kaya naman, ina-avoid siya ng mga tao rito. Kung kaya't kanya iniiwasan ang mga ito. At upang iwasan ang mga ito, sa panahon dito ng mga Samaritan, sila ay nag-iigib. Ang kanilang oras ng pag-iigib ay sa hating gabi or sa gabi. Kasi mainit ang panahon. Pero dahil ina-avoid or ayaw iniiwasan ng Samaritana na ito na makatagpo ito mga village people, anong ginagawa niya? Siya ay sumasalok ng tanghaling tapat. Tirik ang araw, pero tinitiis niya, pumupunta siya dun sa balon, dala-dala ang kanyang igiban na jar at sumasalok siya sa katanghalian tapat dahil alam niya na walang tao doon at hindi siya pag-uusapan. Ito ang problema ng babae na ito na Samaritana. Marami siyang mga hidden problem, marami siyang pain problem dahil na rin sa mga pangyayari sa kanyang buhay. Wala siyang kontentuhan at siya po ay hindi masaya kahit siya ay nakapag-asawa na ng 6. Amen?
Dahil hiwalay, bakit po niya naranasan ang mga ito? Nagkaroon po siya ng appeal problem, dulot ng hidden problem, dahil siya po ay hiwalay sa Diyos at naging makasalanan. You see, kapag tayo hiwalay sa Diyos, amen, sigurado ikaw ay magiging makasalanan. Bakit? Kasi di po ba, kaya tayo nabuhay sa mundo, dapat tayo mamuhay kasama ang Diyos. Pero dahil ito sa Samaritana na ito, na iniwasan niya ang maraming tao, paano siya mamumuhay na makikipagtalas-tasal sa pakikinig ng salita ng Diyos? Ay gusto nga niya mag-isa na lang. Kaya dito po nangyari, siya'y napahiwalay sa Diyos at immediately siya'y naging makasalanan. Kaya naman sa 1 Juan, Kapitulo 3, versikulo 8, ang isang nagkasala ay hawak at mula kay Satanas. Ang lahat ng espiritual na problema ay nagmula kay Satanas. So, kung natin kalilimutan yan, ang spiritual problem was intervened by Satan. Nagmula kay Satanas, siya yung gumawa, siya yung nagbigay sa atin. Kaya dapat lang po na hindi tayo mamuhay na walang Diyos. Dahil kung mangyayari po yun, kayo mapapahiwalay sa Diyos, immediately magiging kasalanan at kayo po ay hahawakan ni Satanas. At lahat ng bitag, ibibigay po niya sa inyo. Amen? Ito sa Samaritana, isang karakter dito sa Juan, Kapitulo 4. Pero ito rin mismo ang ating mga buhay. Bakit tayo maraming problema at alalahanin sa buhay? Walang kakontentuhan. Hindi tayo masaya, maraming pagsubok, walang trabaho at di makatulog. Marami pa. Itong pandemic na ito, bakit tayo may problemang ganito? Dahil yan sa pangunahing problema. Fundamental problem na nagmula sa spiritual na problema. At ang Samaritano na ito ay nakatagpo si Jesucristo. Ito yung buhay ng Samaritana bago po niya nakatagpo si Jesucristo. Ngayon, ang pangalawa po, ang Samaritana nakatagpo si Jesucristo. Ano naman itong Samaritana na ito? Pagkatapos niya makatagpo at sa oras ng panahon na nakatagpo niya si Jesucristo. Alamin po natin. Na makatagpo ni Jesus, ang Samaritana, hiningian siya nito ng tubig na ikinagulat ng babaeng Samaritana. Kasi binasa ko po yung ating pong pagbasa, di ba? Na banggit po doon na ang mga Hudyo ay hindi nakikisalamuha sa Samaritana. So alam ni Jesucristo na sa pagpasok niya doon sa Samaria, dito po sa South Samaria, no? Alam niya na mga Samaritana naninirahan doon. Kaya alam niya na yung Samaritana na ito, na itong babae na ito na nakita niya sa balon, na hiningian niya ng tubig, ay isang Samaritana. At alam din mismo ni Jesucristo na silang mga Hudyo ay hindi nakikisali, pero hindi si Jesucristo. Kahit si Jesucristo ay Hudyo, hindi siya ordinaryong Hudyo. Amen? Siya ay anak ng Diyos. At ito po ay, alam niya na ito po ay inilaan ng Diyos sa kanyang harapan sa oras na ito. Kaya naman, nung sinabi nung Samaritana, sinagot siya po, nung nanghingi si Jesucristo, pwede mo pa akong bigyan, painumin? At ang sabi ng Samaritana, sinagot niya si Jesucristo. Bakit? Sabi niya, sinagot siya ng ganito, ikaw ay isang Hudyo. Bakit ka nanghihingi ng tubig sa isang Samaritana? Sinabi sa kanya ni Jesus, kung nalalaman mo lang kung sino ako, siya na nagbibigay buhay, subalit ang Samaritana ay hindi naunawaan ang sinabi ni Jesus. Ang sinabi ni Jesus, kung nalalaman mo lamang kung sino ako na nagbibigay buhay, at ang tubig na yan ay buhay, ay hihingi ka sa akin. Yan ang sinabi ni Jesus. So dito makikita natin, no, na talagang ang mga Samaritana, lalo na kung ikaw ay walay sa Diyos, wala kang pagkakaunawa, wala kang pagkakaintindi sa mga sinasabi, sa mga bagay-bagay na nakaharap sa iyo. Gaya din po yan sa atin. Marami sa mga dumadalo ng pagsamba ay hindi lubos na uunawaan ng salita ng Diyos. I'm sorry to say, pero maaaring sa home churches natin today, or sa mga nakaraang panahon, baka pag tinanong namin anong mensahe, hindi na ninyo alam. I have one Bible study, di ba? At ang kabataan na ito, tinatanong ko siya every time, ano yung mensahe last Miyerkules, midweek service? Napapakamot siya ng ulo at sasabihin sa akin, nakalimutan ko po hindi ko na raw niya maalala. So marami po, kagaya ng Samaritana na ito, na hindi naunawaan ang sinabi ni Jesucristo. Siya ay walang alam, mangmang sa salita ng Diyos. Marami sa mga dumadalo ng pagsabay, hindi lubos na unawaan ang salita ng Diyos. Tama po yun. Isaiah chapter 60 verse 2, bakit?
Sinabi po sa Isaiah chapter 60 verse 2, nababalot ng makapal na kadiliman ang mundo. Amen? The world was covered by thick darkness. Amen? Yan po ang sinabi sa Isaiah chapter 60 verse 62 or verse 2. Kapag nakita nyo ang inyong mga asawa, anak, o mga colleagues sa simbahan na natutulog, huwag po natin silang husgahan. Amen? Maaaring kayo din before, ganyan din kayo. Amen? So, huwag daw natin silang husgahan dahil ito po yung kapaliwanagan sa Isaiah chapter 60 verse 2, na ang mundo ay nababalutan ng makapal na kadiliman. Amen? Thick darkness. Bakit? Dahil ito kay Satanas. Amen? Huwag daw natin kagalitan yung mga asawa at anak na natutulog habang nakikinig ng salita ng Diyos. Intindihin natin sila. Hindi sila yon. Iyon ay ginawa ni Satanas upang hadlangan ang kanilang pakikinig ng salita ng Diyos. Bakit? Gaya na naibahagi ni Pastor Lika Makailan na isang deacon, di ba, last Wednesday and I think Sunday and Wednesday, sinabi ni Pastor Lee na meron siyang pinuntahang sila ni Samonim na pinuntahang isang deaconess sa malayong probinsya. Itong probinsya na ito ay sa Chinchu Province. Binahagi na niya ng salita ng Diyos 2 beses. Pero nang tanongin ni Pastor Lee kung naunawaan niya ang salita ng Diyos, ang sabi ng deacon na ito, hindi niya naunawaan. Ipinaliwanag ulit ni Pastor Lee pero hindi pa rin niya naunawaan. Pero naintindihan po yun ni Pastor Lee. Bakit? Ang kanya ipinaliwanag na unawaan niya ang deacon na ito dahil sa nalulukuban siya ng makapal na kadiliman na gawa ni Satanas. Sapagkat alam ni Satanas na ikaw ay importante sa Diyos. Amen? Ibinibigay sa iyo kaya naman hinahadlangan na marinig mo ang mabuting balita. Ang mabuting balita ay para sa ating lahat na mga anak ng Diyos na kumikilala sa Kanya. Pero, ano ang gawain? What is the work of Satan? To distract. Amen? Tayo ay kanyang dinidistract. Kaya, gumagamit siya ng mga bata, maingay sa worship, gumagamit siya ng mga bagay na nakakaantok para antukin ang mga tao at hindi makinig na sa yan ang gawain ni Satanas. Ito ay kanyang bitag. Pero dapat hindi tayo magpabitag. Amen? Kaya dapat iandaan natin yung ating right posture, matulog ng maaga sa gabi kapag worship service kinabukasan para hindi ka antukin. Amen? At kinakailangan doon ka sa harapan. Kasi kapag nasa harapan ka, maririnig mo ng klaro, maliwanag na maliwanag ang salita ng Diyos at hindi ka madidistract. Amen? Sapagkat ito si Satanas, na ikaw ay, alam niya na ikaw ay importante sa salita ng Diyos, binibigay sa iyo kaya naman kinahadlangan niya ang mabuting balita. Amen? Again, yan po ang trabaho ni Satan, magbigay ng bitag at ikaw ay linlangin para hindi mo makamit ang kasagutan sa mabuting balita. Kapag ikaw ay kasama ng pamilya mo na nakikinig ng salita ng Diyos, sa susunod na panahon, ang kadiliman na ito ay maglalaho. Amen? Kaya, sinasabihan nga, huwag natin pagalitan ng ating mga anak o asawa kapag nakakatulog sila. But intindihin natin and ipanalangin mo. In the long run, someday, sila rin ay magiging matagumpay sa kanilang pagsamba. Kahit sa ating mga home church, kasama ng pamilya mo, kinakailangan magpatuloy kayo sa pagsamba. So, bali sa Satanas ay patuloy kayong gagabalan. Kaya marami dito ngayon sa ating mga home church. Last time, medyo bumaba po ang ating mga attendance. We don't know kung ano. At yan po ay binibigay namin sa aming senior pastor. Kaya sabi ni Pastor Lee sa aming mga pastoral staff, puntahan, encourage more para umattend ng home church. Hindi nyo lang po alam kung paano nag-aalala ang ating senior pastor sa inyong mga spiritual status. Kaya kami mga pastor, kahit na bawal pa kami na pumunta sa kung saan-saan, nilalakasan po namin ang loob namin para kayo ay puntahan, dalawin, alamin ang inyong mga spiritual na estado. Amen. Dahil na rin po yan sa kautusan na ating senior pastor. Bakit? Kasi napakahalaga po ng isang anak ng Diyos na hindi mawala sa kanya ang pakikinig at maunawaan ang mabuting balita. Tama po ba yun? Tama po yun. Amen? Kaya huwag po kayo mainis sa mga pastor niyo kapag sinasabihin, ba't di ka nagano? Ako po, iniisa-isa ko po ang aking mga pantry home church. Iniisa-isa ko po sila. At kapag sila po ay solo lang na nanonood sa kahit sa cellphone po nila, sinasabihan ko sila, mga young adult, sinesend ko po sa kanila ang mga video messages natin. Amen? Pagkatapos po nito, ibibigay ko sa kanila kaagad.
para anytime pwede nilang panoorin. Mga minamahal na kapatid, bakit ito ninanais ng ating senior pastor na kahit na nasa pandemic tayo, ginawa po niya ang mga home churches natin? Kasi po, napakahalaga ng pakikinig ng salita ng Diyos. Ang pakikinig ng salita ng Diyos ay hindi dapat na mawaglit sa atin anuman ang okasyon, anuman ang sitwasyon, anuman ang pandemya na ito na dumating sa buhay natin. Kinakailangan unahin po natin ang nararapat, ang pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Bakit? Dahil sinabi po sa Romans chapter 10 verse 17, ang paglago ng ating pananampalataya ay magdudulot sa atin ng kaginawaan kung ikaw ay makikinig ng salita ng Diyos. At sabi nga, where our faith comes from, ito ay magpapatatag sa ating pananampalataya, where our faith came from by listening and listening to the Word of God. Yan po yung sinabi sa Romans 10:17. Amen? Kaya naman mga minamahal na kapatid, kung kaya ang Samaritana na ito, hindi po niya kinamasa ng masaya ang gospel. Kaya meron po siyang appeared problem and hidden problem na nag-cause sa kanya para lumayo sa mga tao. Amen? Dito po. So ano ang ibig sabihin ng Kristo? Dito po binanggit din natin na ano ba ang ibig sabihin ng Kristo na paulit-ulit po namin itong binabahagi sa inyo, gayon din po ng ating senior pastor. Ano ang problema ng Samaritana? Kalungkutan. Loneliness, walang kakontentuhan, pagkabalisa, siya ay pinag-uusapan ng village nila. Ito ay hindi tunay na problema. Ang problema ay espiritual na problema, ang pagkakahiwalay niya sa Diyos. Naging daan ng kanyang pagkakasala, sino ang nagresolba nito? Si Kristo. Kung maumpisa po natin, di ba, sa una, ang kondisyon nitong Samaritana to bago niya nakilala ang ating Panginoon, siya po ay merong Genesis chapter 3, self-centeredness, Genesis chapter 6, meron siyang idolatry-centeredness, sa material centeredness, at Genesis chapter 11, meron po siyang money and success centeredness. Ito yung nakunguna sa kanya. Kaya siya hiwalay sa Diyos. Bakit? Hindi ang Diyos ang nangunguna sa buhay niya. Di ba po, dapat mabuhay ang tao sa Diyos gaya ng isda, mamuhay sa tubig, ang puno mamuhay sa lupa, ang bird mamuhay sa himpapawid. Amen. Tayo po ay dapat mamuhay sa Diyos. Pero ito sa Samaritana na to, hindi po siya namuhay kasama ang Diyos. Bakit? Because nandun siya sa bitag ni Satanas. Amen. Genesis 3:6-11. Amen po. Ito ay hindi tunay na problema, sabi dito. Spiritual na problema ang problema niya. Pagkakaiwalay sa Diyos, naging daan ng kanyang pagkakasala. Sino ang nagresolba nito? Si Kristo, na siyang naging tulay. Tulay para padaan ang salita ng Diyos. So nakatagpo siya ni Jesucristo dun sa balon, pinahayagan siya ng salita ng Diyos. Pagkat si Jesucristo ay propeta. Amen? Siya ang nagbigay ng daan upang makatagpo muli ang Diyos. Upang tayo may palapit niya muli sa ating Panginoong Jesucristo, binayaran din niya ang ating kasalanan sapagkat siya ay bumaba dito sa lupa, nagkatawang tao na matay sa krus para bayaran ang ating kasalanan, past, present, and future sin. Ang kahapong kasalanan, ngayon at bukas na kasalanan, binayaran ni Jesucristo. Wala po iba dahil siya si Kristo na nagkatawang tao, naging pari para bayaran once and for all ang kasalanan ng tao. Hindi pa po yun. Nagkatawang tao siya mapangmamatay sa krus at bayaran ng ating kasalanan. Huwag kang mag-alala dahil dumating dito sa mundo si Jesucristo upang lutasin ang lahat ng problema ng tao. Si Satanas ay binihag ang mga tao na naging makasalanan, subalit si Jesus ay ang hari ng mga hari. Again, siya po ay hari. Ang hari po natin ay hari. Letter H malaki, di ba? Hari ng mga hari. Maliliit na hari. Amen? Siya ay hari ng mga maliliit lang na hari. Amen. Si Jesucristo ang tunay na hari na lumubig kay Satanas upang tayo mapakawalan sa bitag ni Satanas. Amen po. Si Jesus na hari ng mga hari ay niresolba ang pagkakaiwalay natin sa Diyos, pagiging makasalanan at pagkabihag mula kay Satanas. Kung tayo ay patuloy na maniniwala kay Jesus, lahat ng problema sa kaisipan ay malulutas. Karaniwan sa mga problema nilulutas sa pansarili lang nila. Ang mga relihiyon, ngayon sa kanilang kaalaman, ito ay hindi malulutas ng pangkaraniwang tao. Tayo ay may physical na katawan. Amen?
Ang kalaban natin ay espiritu. Paano tayo makakalaban sa kanya? Hindi natin siya nakikita. That's why we need only tanging si Jesucristo lamang ang makakalupig kay Satanas. Bakit? Nagkatawang tao siya para lupigin si Satanas. Amen? Para magkaroon tayo ng buhay na malaya sa kasalanan. Amen. Kung gusto mong mabago ang buhay, asawa mo at anak at lahat-lahat, kinakailangan mong baguhin ang pangunahing katauhan mo. Kapag nangyari yon, sa lahat ng buhay mo ay mababago. Kung gusto mong mabago ito, kinakailangan panghawakan mo ang iyong covenant kay God. Amen, kay Jesucristo. Itong Samaritana ay maraming problema, pero nakatagpo niya si Jesucristo, ang buhay niya ay nagbago. Since nang makatagpo niya si Jesucristo sa pangalawa, di ba? Ang Samaritana na nakatagpo si Jesucristo, ang buhay niya ay nagbago. Kaya itong pangatlo natin, paano nabago ang buhay ng Samaritana pagkatapos niyang makatagpo si Jesucristo? Yan ang ating pangatlo. Naibalik ang pagsamba. Una-una na naibalik ang pagsamba dito sa Samaritana. Kapag nakatagpo mo si Jesucristo, ang pagsamba ay manunubalik. Kaya nga, di ba, kapag kami po ay nagpapahayag, ngayon nga po ginagamit ko sa Bible study ko yung PPT. Kasi I want them to remind, bakit nila kailangan pumunta sa simbahan. Ang sabi nila, kapag kailangan pumunta ka sa simbahan, kailangan maniwala mo kasi kay Jesucristo. Pag pumunta ka, sabi ng mga pastor, evangelist, mga leader na nagpapahayag ng salita ng Diyos, pumunta ka na simbahan. Bakit mo kailangan pumunta sa simbahan? Kasi andun ang kasagutan. Totoo ba na si Jesus ang kasagutan? Yes, 100%. Si Jesus ang tanging kasagutan sa lahat ng ating mga dinadanas sa problema. Naibalik ang pagsamba. Kapag si Jesucristo ay nakatagpo mo, unang-una nang babaguhin sa'yo, bumalik ka sa pagsamba. Kaya nga sinasabi, diba, sa mga bagong nagsisigalo, dinadala muna sila sa New Family Program. Pagsamba, itinuturo sa kanila yung basic necessities ng mabuting balita. Mabuting balita muna. Amen. Bago sila paakatin dito sa sanctuary. Si Jesucristo ay makatagpo mo, siya ay may dahilan na nanaisin na pumunta ka palagi sa simbahan. Kung talaga maniniwala ka na siya ang kasagutan, of course, automatically pupunta ka ng simbahan. Pero kung hindi, si Jesucristo ang kasagutan, don't need to come to the church, sabi ni Pastor Lee at ng mga pastor nagpapahayag. Diba? Hindi ka siguradong si Jesucristo ang kasagutan din. They don't need to go to the church. Diba? Pero kung ikaw ay sigurado na si Jesus ang kasagutan sa iyong buhay, then you must go at sumamba ka sa Panginoon. Kapag tayo ay palagi ang pumupunta sa simbahan, lahat ng spiritual na problema ay malulutas. Hindi tayo mananalo sa espiritu ni Satanas, tanging si Jesucristo lang ang makakagapi sa kanya. Tayo ay may physical lang na katawan, wala tayong kakayahang manalo. That's why we need Jesus Christ. That's why we need to worship Him. We need to go to the church. We need to go to our own church. Amen? Tayo ay patay sa kaisipan. Bakit natin kinakailangan si Jesucristo? Kasi patay yung kaisipan natin. Bago tayo nakakilala sa Diyos, patay ang kaisipan natin. Sapagkat ang buhay natin ay siguradong imposible. Amen? Absolute impossible life. Ayan po ang buhay natin dati. Absolute impossible life. Bakit? Kasi po, kung tayo ay may magantong imposibleng buhay, siguradong impossible life, kung kayo ay sumusunod sa mundo. Marami pa po sa atin, kahit nakakakilala tayo sa Panginoon, marami pa rin sa atin na sumusunod sa mundo. Ito ay spiritual na kamatayan. Tayo ay hiwalay sa Diyos. Bakit? Ano ang kultura ni Satanas? There is a culture of Satan. The culture of Satan is addiction. Ano yung addiction? Yun yung sobrang ginugusto mo. Amen? Dito sa mundo. Gaya po na game addiction ng mga kabataan ngayon. Nila na yung namamatay dahil sa kaka-ML. ML ba yun? Diba? Naglalaro nun, hindi na natutulog. Mayroon pa raw ng kape para hindi makatulog kasi kailangan tapusin yung game sa yun. That is game addiction. Ilan na po yung namatay dyan, nagkaroon po ng seizure, nagkaroon ng problema sa kanilang mga utak, nagkaroon ng mas maraming klaseng ang tawag doon. Basta yun na po yun, hindi ko po maipaliwanag sa ngayon. So meron pa rin na dapat dito mabawalan natin mga bata na gumamit ng maraming oras sa gadget. Sex addiction, andyan din, kaya nagkakaroon po ng maraming rape dito sa Pilipinas at sa ibang lugar. Liquor addiction sa US,
Hindi po drug addiction na nanguna doon, kundi liquor addiction. At kapag sila po nalalasing, wala na po sila sa bisyo. Dahil pa nila ang drug addict. Maraming nagkakakulong dito sa mundo ay nakakulong dito sa mundo. Ito ang kultura ni Satanas. Sa Efeso chapter 2 verse 2, ang mga tao ay sumusunod sa nagpapatakbo ng mundo. Ruler of this world is Satan. Sino yung nagpapatakbo ng mundo na ito? Si Satan. Kaya di ba pinagmalaki niya? Sabi niya kay Jesus, ibinigay na sa akin ang mundong ito. Kaya ikaw, kung gusto mo na mag-bow down sa akin, tatanggapin kita ganun. Si Jesus talaga, tinokso ni Satanas, di ba? Dahil pinagmalaki niya, ibinigay na raw ang mundo sa kanya. Kaya si Satanas, sinasabi that he is the ruler of this world. Tagasunod ni Satanas. Tayo ay naging tagasunod ni Satanas gamit ang kanyang mga bitag. Ephesians chapter 2 verse 3, anak na winasak, children of wrath. Sigurado ang pagkawasak ay darating sa atin. Sa darating na panahon at hindi mo ito maiiwasan. Kahit ikaw pa ay graduate sa UP, Bachelor of Science ka, Bachelor of Theology or something, matatag ka, matagumpay na trabaho, no, hindi mo matatakasan ito. Si Satanas ay napaka-deceitful human, not human being, but spiritual being. Amen? Sinasabi ng Biblia, tayo ay may siguradong posibleng buhay. Sinisigurado ng salita ng Diyos, tayo raw ay may siguradong posibleng buhay. Paano? Sa pamamagitan ni Jesucristo lamang. Kung kaya't kinakailangan nating pumunta sa simbahan. Huwag kang lumiban mga kapatid sa pagdalo ng simbahan. Mga members sa ating home church sa nanonood ngayon, huwag po kayo lumiban sa home church. Napakahalaga po nito. Kinakailangan din po, after nyo makinig, mag-shut down po kayo at after nyo makinig, magkaroon po kayo ng discussion kahit short lang, kahit 1 minute, 2 minutes. Mahalaga po yan para ma-check nyo po na unawaan nyo ba ang salita ng Diyos. Gaya nito sa Samaritana na ito, na pinayagan ni Jesucristo, wala siyang naintindihan. Gaya ng dikon na ito, na pinayagan niya 2 beses, walang naintindihan. Bakit? Because they are in a thick darkness. Sila po ay nasa makapal na kadiliman. Pero wala pong imposible sa salita ng Diyos. Pag patuloy tayo nakikinig ng salita ng Diyos, in the end, mauunawaan po natin yan. Amen? Sa pinagdadausad po na ating pagsamba sa home church, huwag tamarin. Maging masipag sa pagsamba kung ano ang dating pagsamba natin sa ating simbahan. Sa amin pong home church, sa bahay namin, of course, mga kamag-anak ko po nandoon. Napakahigpit ko po. Ang gusto ko po talaga, bago ko buksan para kumanta, umawit, kailangan andun na sila. Kapag na-late, madalas pagalit ako si Elaine, si Deacon Teresa, palaging late. At pag nakikinig na salita ng Diyos, tinatapi ko pag may inaantok. Ganun po ako kahigpit sa kanila, na minsan kinakaisan po nila ako. Pero, maunawaan po nila na ito ay para sa kanila. Tapitin po natin, pag tingnan po ninyo mga leaders of leaders, check nyo po, nanonood ba sila, nakikinig ba? Kapag nag-umpisa po ba kayo na may pag-awit, andyan na ba sila? Kailangan po kung anong ginawa natin dito sa ating church building, ganun din po sa ating mga home churches. It's not necessary kung may music team. Kung meron tayong mga tugtog, kami po gumagamit po kami sa TV, sa LED, no? Po kay Naomi ng mga magagandang kanta. Song na slow song at saka yung masaya para nakakapagsayaw yung mga bata. Napakahalaga po ang ating pagsamba. Kailangan kompleto. Meron praising, opening prayer, meron pong Word of God offering. Amen. Kaya naman mga minamahal na kapatid, dapat po tayo po ay magkaroon din ng pagbibigay. Gaya ng dati, nagbibigay tayo ng ating ikapo at iba pang paghahandog. Hindi kinakailangan nasa magandang simbahan po tayo para gawin ang mga ito. Same pa rin, hindi dapat nakahiga sa pagsamba, naka-recline, nakataas ang paa. Huwag pong gano'n, kung ano po natin, andun po. Bawat home churches po, andyan po ang Espiritu ng Banal na Espiritu. Nakikinig po, kasama po natin. He is God. He is Almighty God. Alam niya, kaya niya tayong puntahan. Hindi naman siya nakikita. But the presence of God andoroon. At hindi po kanya kayo iiwanan po kayo po. Maganda ang inyong pagbabalangka sa inyong pong mga home churches. Kung anong ginagawa natin dito sa big church, ganun din po sa home church, kompletuhin po natin. Huwag po nating skip, huwag po tayong maging tamad, magbiis pa rin po tayo, mag-ayos ng buhok, at manood tayo ng maayos. Amen po. Ang Banal na Espiritu ay kumikilos, kahit saan man tayo sumamba. Ang Samaritana ay naibalik niya ebanghelyo at misyon. Kahit ang Samaritana ay
ay nahihiya o nanliliit dahil sa pagkakaroon ng 6 na asawa at pinag-uusapan ng lahat. Pagkatapos niya mapakinggan ang mabuting balita mula kanya, so tinapon niya yung water of jar, yung sisidlan ng kanyang tubig, at patakbo siyang pumunta pabalik doon sa kanyang village at kanyang ipinahayag na may vocal, may ensurement, may encouragement, no, ang mabuting balita. Bakit? Sigurado niya sa balita. Dahil ang nagpahayag, si Jesucristo mismo. Amen? Bakit niya itinapon ng tubig? Sapagkat alam niya ang kahalagahan ng mabuting balita. Ganun din po tayo every time that we have home church. Siguraduhin natin that mapanatili natin yung time natin, yung lugar natin, at kung saan tayo kan palipat-lipat. Amen? Dahil napakahalaga po. Hindi po mahalaga ang mga pastor or leader na nandiyan. Ang mahalaga po yung salita ng Diyos. I'm not saying na hindi mahalaga ang pastor at leader. Of course, mahalaga po sila. Respeto po natin sila. But then, ang pinakamahalaga po dyan ay makamit po ninyo ang mensahe thoroughly. Ibig sabihin, from start to end. Kaya dapat lagi may benediction ang prayer, ang aming pong mga pagsamba. Amen? Kung walang benediction prayer doon, pwede pong ang leader ang mag-benediction prayer. Kayo po ang tumatayo na head pastor sa inyong mga home churches. Ito sa Samaritano, sabi rito, kapag nalaman mo ang kalagahan ng mabuting balita, ikaw ay makakapag-mission. Alam na po natin yan. Tayo po, nakamit na po natin yung mahalagang mabuting balita sa buhay natin at kaya nating mag-mission. Ninanais ko na ang ating mga miyembro, sabi na ating senior pastor, ninanais niya na mapanumbalik ang misyon at pag-iibanghelyo at ang buhay mo ay mababago. Pagkatapos ng pandemic na ito, babalik po tayo sa normal. Makakapag-mission tayo at makakapagbigay po tayo ng magandang ebanghelyo sa ibang tao. Itong Samaritana po ay nagbago pagkatapos na makatagpo si Jesucristo. Ibinigay niya ang tunay ng mabuting balita at nagkaroon ng paggalaw at pagbabahagi ng ebanghelyo. Evangelism movement. Ano evangelism movement? Ito ay hindi pagbabahagi one by one. Kinakailangan pag binahagi ko ito sa kanya, ibabahagi naman niya sa susunod at sa susunod ibabahagi niya. A, ibabahagi kay B, ibabahagi kay C, hanggang Z. Okay? So, ibig sabihin, merong paggalaw na movement ang ebanghelyo. Ito po ang dapat. Ito ay pagdalo mula sa isa, pagkatapos isa pa hanggang dumami kaya nag-movement. Ibig sabihin, paggalaw at dumadaloy ang mabuting balita. Pagkatapos mo mapakinggan, ibahagi mo sa tao at siguraduhin mo, ang tao na iyong diniliberan ay i-deliver din sa iba. Itong Samaritana, nung una, hindi nanuwaan ng salita ng Diyos, pero binuksan ng Diyos ang kanyang madilim na kaisipan. It's not matter hindi ka nag-aral sa Bible college. It's not matter hindi ka matalinong tao, no? Ang Diyos ang magbubukas ng pintuan, a door of evangelism for you. You just listen well muna. Ikaw muna. Amen? Ayon sa 1:442, nananampalataya kami ngayon hindi na dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig namin sa Kanya. Nakilala na namin siya na ang tagapagligtas ng sanlibutan. Siya si Jesus, ang tagapagligtas ng mundo. Amen? Si Jesus ang tagapagligtas ng mundo. Meron man tayong pandemic today. Si Jesus ang magliligtas sa atin. Huwag kang matakot. Amen? Huwag kang matakot lumabas, pumunta ng home church. Huwag kang matakot magbahagi ng salita niya. Huwag kang matakot mag-visitation ka, kapatid. Amen? Si Jesus ang bahala sa iyo dahil siya ang tagapagligtas ng mundo. Ang Samaritana ay nakarinig mismo ng salita ng Diyos mismo kay Jesucristo. Kaya ang kanyang buhay ay tunay na nagbago. At pagkatapos nyon, siya ay nagbahagi ng ebanghelyo at nag-mission. Amen? Mga minamahal na kapatid, ang ating konklusyon. Kung makikita mo ang buhay ng Samaritan woman na ito or Samaritana, bago niya nakilala si Jesus, there's a lot of problem. Spiritual problem, difficult problem, maraming asawa, maraming pagkapahiya sa sarili, takot lumabas, makisalamuha, marami pa. But, pagkatapos niya makatagpo si Jesucristo, nagbago ang kanyang buhay. At nagkaroon po siya ng evangelism and mission. Ikaw rin po yan. Amen? Ikaw ngayon, tinatawag ka ng Panginoon. You must realize that this Samaritan woman who met Jesus Christ ay nakapag-deliver ng mabuting balita at nagkaroon ng word evangelization. Sa panahon po na ito, kailangan natin magpahayag ng salita ng Diyos dahil marami pong tao ang natatakot dahil sa mga pangyayari sa mundo ito. Ikaw na tinawag ng Diyos,
binahagi na ng salita ng Diyos, ikaw ngayon ay kanya pong tinatawag, mag-mission ka at magbahagi ng mabuting balita. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa mensahe na ipinagkaloob mo sa amin ngayon. Salamat po, Ama, na sa pamamagitan ng Samaritana na nakatagpo sa Jesucristo, naunawaan po namin na ang aming buhay ay gaya niya na nagkaroon kami ng spiritual problem, Panginoon, at kami, Ama, ay nahiwalay sa inyo, naging makasalanan at nabitag ni Satanas. Pero dahil ikaw si Kristo na nagbigay sa amin ng daan, makatagpo ang Diyos at magkaroon kami ng buhay na ligtas at malayo at malaya sa bitag ni Satanas, kami po ngayon, Ama, ay nagkaroon ng encouragement mula sa buhay ng Samaritana na magkakaroon din kami ng misyon at magbabahagi ng Ebanghelyo. Kahit na may pandemic, Panginoon, Ama Lord, naniniwala kami, Ama, na tatapusin mo ito, Panginoon, ayon sa inyong kalooban, Panginoon. And so, Father God, we are much encouraged, Panginoon. Lalo na yung mensahe na ito ay para sa members namin, O God. Let them encourage, O God, by the word of God today. Ang Samaritana nakatagpo sa Jesucristo na sila rin, nakatagpo sila sa Jesucristo, gawin po nila ang nararapat sa buwan. Pagpalaan niyo po sila na mapagbulay-bulayan ng salita ng Diyos sa buong linggo na ito. Ito po ang samdalahin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po mga minamahal na kapatid sa aming pong home church. And announcement po natin, tuloy-tuloy pa rin po na meron po tayong home church at yan pa rin po ang ating offering. Dadalhin po natin ng linggo na po. Nahantayin po kayo rito nila Sister Juliet mula alas 4 hanggang alas 5 po or 3 o'clock yata hanggang 5 o'clock. Linggo na po niya kasi pumapasok na po Sister Juliet Villanueva. So nag-isa na lang Juliet Villanueva ang nagbibigay po ng or tumatanggap po ng kanila pong paglikom ng mga official offerings po natin. And today po, magkakaroon po tayo ng loving offering. Ang kapatid po natin dito sa pantry rin po, member ko po siya, at siya po ay sa member ko ni Sister Ningning Santa Ana, si Sister Aiza Bautista po, ang kanya pong tatay ay namatay. Nailibing na po noong nakaraang Biyernes o Webes, at siya po ay bilang boundary po ng ating simbahan, tatay po niya ay namatay, magbibigay po tayo ng pagsama-samang paghahandog today. At anuman po ang maibibigay nyo at nanggaling sa puso po nyo, hindi napipilitan, ito po yung pagkakaloob natin sa pamilya po ni Sister Aiza. I believe na marami pa po silang paggagamitan po nito. Kaya sama-sama po tayo magbigay ng kaloob ngayon sa ating po mga home churches. Anuman po ang ninanais na inyong puso ibigay, malugod po yung tatanggapin ng ating Panginoon. Gayon din po ng pamilya ni Sister Aiza Bautista po. At si Pastor Nico ay patuloy pa rin nasa Korea at Samonin. Sama po natin sila sa ating panalangin. Especially nga po, nabanggit ni Pastor Lee last time na malungkot si Pastor si Samonin at naiiyak po siya dahil naaalala niya tayo. So, let's continue to pray for Samonin. At panalangin po natin na mga pandemya na ito ay mawala na ito. Amin po. Matuloy-tuloy lang po tayo sa ating home church at ibigay niyo po ang inyong po mga attendance sa inyong po mga duty pastor. Maraming po salamat. Maligayang araw ng Panginoon at mabuhay po kami lahat. God bless us.